Magandang buhay! So, ngayon ay nakasama ko ang aking kapatid dito sa aking munting pagbabloghan eh. Ito yung naisipan lang namin. Gawa ng nung nakaraan ay ako'y nag-vlog. Eh di wala siya. Gusto yatang sumama kaya ay pinagbigyan ko na. Sa totoo laang ay ito'y kahapon pa. Ay ako sana'y may gagawin hani para pagkakakitaan baga ay ako ay pinuntahan na yan sa bahay at ako day samahan ko daw siya bumili ng ulam hani. E di akin na ang sinamahan so sa aming pagpunta sa bayan ay kami inabutan ng ulan. Kaya kami nag-stop over muna diyan ah. Aba, ay tingnan mo nga naman kung makapagtingin ng damit ay akala mo naman ay may pangbili. So, ayan, sobrang lakas ng ulan mga meses, grabe. At talaga naman kami napasilong. So, ito ngang bunso naming kapatid na ito, honey, ay ito ay may taglay na kaburautan. Kaya kapag halimbawa kami ay nakikita na yan, kung sino man sa amin, aba, ay akala mo ay kami laging may kwarta at ate, kata dun ay maghabhab. Ay di hindi naman ako makakatanggi. Syempre, bunso yan ay. Char, hindi, yan talaga ay kapag kami magkasama na yan, ay kami lagi lang talaga din sa may habhaban at kami naman ay bihirang magkasama na yan kapatid ko. Kumbaga yan ay banding na rin namin. So, kahit maulan, ay didire-diretso na kami dito sa palengke aba. At ito ngang kapatid ko hani, ay yan ay inutusan laang para bumili ng ulam at bigas. Ay tanghali pa umalis sa bahay. Ay kami ay mga along oras na nakaalis at gawa nga ng sobrang lakas ng ulan. Tapos ay wala kaming mabiling isda at ay sa ganitong maulan. Ay siguro nga ay sa lakas ng alon hani ay wala nga masyadong isda. Ay di kami walang mapili at puro bulinaw iyan ay di sabi ko ay di yan na lang ang bilhin hani at maigi ding iprito. At ay may ding ngasab-ngasabin han eh. Tapos ay di kami nakaisip na bumili na ang bangus at pagka ganitong maulan ay masarap ng mainit na sabaw han eh. Naalala ko pati nung kami mga bata pa, abay pag si Papa ay di kagagaling ng trabaho han eh. Bago yun umuwi ay meron na yung dalang ulam which is laging isda. E di lulutuin niya ayun ay laging may sabaw hani. E di kami naman ay yung aming pinggan ay halos ay puro sabaw na at na may wala nang kaning makikita. Char, hindi, meron naman hani. So, ngayon ay kami dumiretso dito sa may bigas at kami nga ay bibili ng bigas. Ay ako man din ay takang-taka diyan sa kapatid ko at lahat yata ng bigas ay kailangan niyang testingin. Nakarating na pati sa kabilang sulok. Ay wala namang mapili. Ano na tayo? Abay, after 48 hours ay nakapili rin naman siya at pinaghalo pa niya yung dalawang klase ng bigas. Talaga namang napakainam. Ayan nga at namomroblema na siya at kukulangin pa yung dala niyang kwartahan eh. At sa mahal nga naman ng bilihin ngayon ay ang 1,000 may piso na laang. Naalala ko dati tuwing ako'y pinapabili ni Papa ng bigas doon sa kanto, malapit doon sa amin, Aba, ang 1 kilo lang ng bigas ay 25 pesos. Sabi akalain mo ngayon ay doble na ang presyo ng bigas talaga naman. So, nagdadalawang isip pa nga yung kapatid ko ngayon. Napapatanong siya kung yung bagang kanyang biniling bigas ay 4 kilo na at nauuntian pa. E di sa pagbili niya diyan na ng dishwashing liquid ay talagang kanyang ipinakita itong aming biniling bigas at talagang siya napapaisip ay nung ipinakita na 4 kilo nga ay talaga namang wala na siyang nagawa. So ngayon ay talagang sobrang lakas ng ulan. Kami pa uwi na diyan nasilayan ko ito ay nakoy sobrang sarap na yan sa kalamigan ng panahon. Hindi na namin binideo yung aming pag-uwi gawa ng sobrang lakas nga ng ulan ay baka mabasa itong aking cellphone, honey. So, iyan namang lalaking iyan ay yan ay panganay naming kapatid. Wala lang ginawa kundi maglayas ng maglayas pero pogi char. So, diyan nga, di lilinisin na yung aming biniling ulam para makaluto at ay talaga namang magutom na. So, yung binili naming isda ay di doon sa may palengke ay pinchop na namin. Tapos ay di iyang bulinaw ay di nilinis na rin hani. Tapos ay tignan mo naman yung kanyang paglilinis at dinakot muna bago niya sinala. Ay talagang siya na may napatawa sa kanyang ginagawa. Talaga namang kapatid ko nga ito mainam na iyan.
Di ko nga baga alam. Sabi ko baga naman sa kanya, ay baga ang tinuro ko sa iyo. Naka naman ikaw ay pabaligtad. At ang pinanghiwa pa diyan sa may isda ay nakay itong pagkatalab-talab na kutsilyo. Ay di may ginalang at meron siyang reserve. Abay di hindi siya napahiya ng kaunti yan eh. Di hindi papahalata. So bago kami magluto, ay di nilinis muna iyang kawali. At ay wala kaming paglulutuan. And then nagbalat lang siya din ng sibuyas honey. And then kanyang hiniwa-hiwa. Yung parang pang ano lang, simpleng hiwa lang para sa sinigang na bangus. Tapos, instead na maglagay kami ng pang-asim or kung ano man, ang nilalagay na lang namin diyan ay itong luya. At kumbaga parang pamalit na rin, masarap din naman. Ganyan lang kami magluto talaga at yan ang turo sa amin ni Papa. Pero minsan naman, hindi naglalagay din kami ng pang-asim kapag kabet namin. Minsan naman ay kalamansi laang. So, naglagay na rin siya ng tubig diyan sa aming lulutuing ulam, honey, at nang makakain na. And then, binuksan niya yung burner, tas na-realize niya, wala na palang laman itong aming burner. Akala lang lumapit si Papa at sinabi sa amin na wala nga palang laman itong aming burner. So, sinabi niya na magdikit na lang daw sa labas. Pag naman kami ay nauubusan ng gasol, honey, ay kami naman ay merong lutuan dito sa labas. At iyang si Papa ay kapag kain ay halimbawa ay naboboard, yan ay walang ginawa kundi magsibak ng kahoy doon sa likuran namin. Kaya naman, hindi kami nauubusan ng panggatong doon sa labas. So, balik tayo dito. Kanya nang kinat itong mga gulay na ilalahok dito sa aming sinigang na bangus. So, si Papa, wala rin siyang nagawa. Gawa nga nang hindi kami masyadong sanay sa pagdidikit diyan sa may kahoy, hani. Eh di wala siyang choice. Siya pa rin ang nagdikit diyan. O, eh di baga, ini kanya ng talent. Huy, talent. So, makikipaglambing muna ako dito sa aking dogi-dogi. Hindi nga mawawala. Abore, chang, 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 chang. Aba, chang, 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 chang. Aba, chang, chang, chang. Papapat, pat, pat, pat. Papapat, pat, pat, pat. Ang pat, pat, ang pat, pat. Pat, 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 pat. Iyaha, ako'y tuwang-tuwa diyan sa aso naming iyan. So, balik tayo dito. Amin ang sinalang itong aming lulutuin na sinigang na bangusan eh. So, habang papakuluan namin yung aming sinigang na bangus, ay tinimplahan na ng kapatid ko itong bulinaw. Nilagyan na niya iyan ng harina. Tapos, nagbalat na siya diyan ng sibuyas at kanya na ring hiniwa ng maliliit laang para ilagay dito sa bulinaw. So, pagkatapos niyang maghiwa, ang sibuyas, honey, ay naghiwa na rin diyan ng bawang. So, hindi naman talaga kami professional na cook, honey. Kumbaga, ito lang yung way namin or ng family namin sa pagluluto. Or minsan naman, kung ano lang yung available na ingredient, ay yun lang nilalagay namin. Basta may maiulam, honey. At kami naman syempre, hindi naman kami mayaman para maghanap-hanap pa. Kung ano lang yung nadiyan, edi iyon lang ang aming kakainin. At yun din naman ang itinuro sa amin kami mga bata palaang. Huy, drama. So, balik tayo. Kanya nang hinalo-halo, iyang kanyang tinimplahan na bulinaw. Then, nag-add na siya diyan ng asin saka ng paminta para pampalasahan eh. And then, hinalo-halo lang ulit niya para yung lasa niya ay kumalat. Tapos, nag-request ako sa kanya na dapat nilalagyan niya ng itlog para mabuo pag pinipritohan eh. Eh, di sabi sa akin, bakit naghahanap ka? Wala nga tayong pambili ng itlog. So, ayan, ako'y pinabili diyan ni Papa ng langis. So, para naman may part ako dito sa vlog ko, honey, ay di, binidyo ko na lang yung kamay ko, tapos hanggang pag-uwi ko ng bahay. Di sabi ko sa kanila, ay di ba, malaking tulong ang pagbili ko ng langis. Char! So, instead daw na ako'y nanunood lang, ay di dapat daw, ay di ako na lang daw ang bumili, honey. Ay di hindi na ako tumanggi. And then, balik tayo dito, nilagyan na ni Papa iyan ng gulay. Ay tingnan mo naman ay naki na may ganian pa lang, hindi pa nakulo, ay naki nakakagutom na at aamoy ko na ang sinigang na bangus. And then, kanya nang tinikman yung kanyang niluto. Tapos ay di sabi namin, mayat-maya kang natikim. Abay, wala na tayong uulamin. Tapos ay di sabi ni Papa, ay di luto na nga hani, ahonin na at isali para itong kawali ay magamit pagpiprito na itong bulinaw. Ayak, ito naman kapatid ko ay nakailalambot-lambot at nakahirap na hirap pa dito sa maliit na kawali. At
Yak, ay pasensya na kayo diyan sa aming kawaling maitim ha, at kami lang talaga ay kahoy ang ginagamit. So, ayan, sobrang sarap. Talaga namang yung simoy niya ay nakakagutom. And then, next nating luluin diyan ay itong ukoy na bulinaw. Yak, ayan man din ay yak, tamang-tama sa taglamighan eh. Tapos ay di isasabay mo doon sa sinigang na bangus. At nakayang tatay ko ay sobrang daming problema sa buhay. And then, tinikman na niya itong kanyang nilutong ulam. Ganyan lang talaga kaingay ang aming pamilya pagka kami nagkakasama-sama. At kami inabot na ng gabihan eh. Pagluluto na itong ulam, kami tanghali umalis ng bahay. Tapos ay ginab-ina. Ay pagkainam-inam. So pagkakulo niyang langis ay nilagyan na nga niya na itong bulinaw. Sabi ko, dali na taga namang magutom na. Ako, ay talagang natutuwa diyan sa aming aso At siya namang ikinaiyamot ni Papa at talaga namang diyan ang kanyang tulugan sa tambakan ni Papa ng panggatong. Iyan, napakainam na aso iyan. So, amin na ngang titikman itong nilutong ulam with matching kape ng aking kapatid at nilalamig na yata. At nung kami nagpaulan kanina, sa totoo lang, sasabihin ko na hindi kami nagbanlaw. And then, inahon na nga itong ukoy na bulinaw at tuhayok. Ay, tingnan mo nga naman at nabuo din. Ganda ng texture, honey. So, tinikman namin iyan. Lalo na si Papa, hindi mawawala sa pagdikim iyan. Di bago pa lang naluluto, ay tinitikman na iyan. And then, nilayasan na kami na at family feud na daw. Ay sabi, magtahan na daw kami, honey. At siya daw ay manunood, ay kami maingay. Kaya, yun lang. Bye-bye!